Amen. So para po sa mga nakakapanood po nito, sa video message na ito, makikiusap po ulit ako, paki-like, paki-share, para mas marami po ang muni-muni ng tinapos na gawa ni Kristo, makinabang, mapagpala, mapalakas, higit sa lahat, maligtas. Ano po? So tapusin na po natin yung series natin ngayon, Fit. Ano ibig sabihin ng fit, mga kapatid? Faultless, ideal, triumphant. Kay Jesus, ikaw ay faultless. Ikaw ay ideal at ikaw ay triumphant. It does not matter kung ano pinagdadaanan mo. It does not matter kung ano ang iyong mga sitwasyon, but you are always faultless in the sight of God. You're always ideal in the sight of God. And you are always triumphant. So purihin po natin ang Diyos, mga kapatid. Palakpan po muna natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sinimulan po natin ang series na ito. Biruin nyo, June 4. So that would be 6 months na, no? Masasabi natin sa 6 na buwan na nagsama-sama po tayo ay naging mabunga naman yung ating paglalakbay. Naging mabunga po ba? Yung paglalakbay natin sa series na ito. May maiisip pa po ba tayo na good news? Better news kaysa dito sa good news na pinag-uusapan po natin? Wala na po. This is Christianity at its finest. This is Christianity at its best, mga kapatid. Sayang nga lamang at hindi pinaniniwalaan ng iba. Sayang nga lamang at yung iba pinagdududahan ng tinapos na gawa ni Kristo. Pero sabi mo sa katabi mo, salamat kapatid, ikaw ay you are a believer. Hallelujah. Po? Wala na pong mas malalim pang mensahe nagaya ng hinahanap ng iba. Hindi po tayo gumag-graduate sa biyaya ng Diyos. May gumag-graduate sa elementary, may gumag-graduate sa high school, may gumag-graduate po sa college, may gumag-graduate po ng masteral at doctoral, pero wala pong gumag-graduate sa mensahe ng biyaya ng Diyos. Magsisimula ka sa grace of God, magpapatuloy ka sa biyaya ng Diyos. Matatapos ka pa rin. It is because of the grace of God na ikaw ay kakaunin ng Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid? Nung ginagawa po yung bahay namin, naroon po kami ng maglatag po ng mga tiles. Alam po natin ang pinakamahalaga sa trabaho pong ito ng paglalatag ng tiles ay yung tamang paglalatag nung unang tile. Nung unang, ano pa Tagalog ng tile? Tisa. No? Nung unang tisa. Pagka nagkamali ka, baluktot, o kaya ay hindi linyada, yung mga susunod na po, mga kapatid, na mailalatag mo, mali na lahat. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga yung una. Kung mahalaga po yun, mga kapatid, sa paglalatag lang ng tiles, tiles lang yan, mababasag po yan at pwede namang palitan. Napakahalaga, mga kapatid, na maging tama rin ang paglalagay ng pundasyon, mga kapatid, kapag nag-aral na po tayo ng tinapos na gawa ni Kristo. Na po, sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 11, "For no one can lay any foundation other than the one already laid." Meron na po palang foundation na nailatag na. Ano po yun? Sino yung foundation na yun? Tanungin mo ay katabi mo, si Kristo ba ang pundasyon mo? Baka mamaya ang pundasyon mo yung religion. Baka mamaya ang pundasyon mo pala yung pinasa lang sa'yo ng mga lolo't lola mo. Na mga napaniniwala, baka yun ang pundasyon mo. No, sabi ng Bible, no one can lay any foundation other than the one already laid. May nakalatag na. At ang nakalatag na yan na pundasyon ay si Jesus Christ. Sabi ng Ephesians 2:19-20, "Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people." Hindi ka na raw foreigner. Hindi ka estranghero sa harap ng Diyos. You are a fellow citizen with God's people and also members of His household. Saang miyembro ka, kapatid? Sa pamilya ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hello, kapamilya. Hello, kapatid. Amen, mga kapatid? Hello, kapuso. Bakit? Kasama ka sa pamilya ng Diyos. You are member of His household. Meron po ba dito, mga kapatid, na ikaw ay pinanganak na member ng household mo, tapos dumating yung time, hindi ka naka-apelido? Tapos dumating yung time, hindi ka na miyembro ng household? Meron po bang ganun, mga kapatid? There will come a time, mga kapatid, na may napapalayo dahil sa kanila kagagawan. Pero kanino pa rin yan babalik? Doon pa rin sa household. Tingnan mo yung prodigal son. Alam ba nung prodigal son ang address nila?
Alam ng prodigal son kung saan sila nakatira. Kaya nung nagising na po siya sa kanyang pagkahunghang at sa kanyang pagka-eng-eng, no? Saan po siya bumalik? Doon sa tahanan ng kanyang ama. Sabi mo sa katabi mo, alam ko ang address ng aking ama. Alam na po natin mga kapatid, we are members of the household of God. 20, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. So ulitin ko po, hindi na po tayo tinuturing na strangers ni God. You are not a foreigner as far as God is concerned. You are a child of God. At mas lalo po nating mauunawaan, i-review na po natin mga kapatid, sasarado na natin yung series ngayon. Mas lalo po nating mauunawaan ang lahat ng ito kapag tumitingin po tayo lagi kay Jesus. Let's look to Jesus. Bakit? Siya po kasi yung cornerstone natin. Siya yung nagtuturo sa atin ng isang paraang hindi kayang gawin ng iba. So, in summary mga kapatid, i-summarize na po natin, ano ang mga natutunan natin sa 6 na buwan na pag-aaral natin ng FIT? What are the things that we have learned in 6 months of this series, Faultless, Ideal, and Triumphant? Number 1, sabi mo sa katabi mo ito, wala nang pressure. Wala nang pressure. Sabi mo sa katabi mo, wala nang pressure sa akin. Amen, mga kapatid? Maganda po ba to? Ang hirap pag may pressure, nakaka-stress, po, nakakapawis, nakakasakit ng tiyan. Pag may stress, pag may pressure, pag may pressure at may stress sa relationship with God, hindi mo ma-enjoy si God. Pero praise God. Dahil po, sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, wala nang pressure. Bakit? Sapagkat ang unang mensahe sa atin ng Diyos, mensahe po ng pag-ibig. Sinasabi ka agad sa atin ni God, I love you. Ang mensahe sa atin ng Diyos ay mensahe ng pagtanggap. Sabi ni God sa atin, I accept you. Kahit na ano pa ang behavior mo, I accept you. I love you. Nililigtas tayo ng Diyos nang wala tayong wala po tayong ambag. Siya lahat ang may gawa. Maging sa pagdating po sa nagpapatuloy nating paglago, pagkaunawa sa grace ng Diyos, wala na po tayong dapat pang hapulin, pagsumikapan at pagsumakitan. Bakit? Kumpleto na kasi tayo. Colossians chapter 2 verse 10 letter A says, and because you belong to Christ, you are complete. Do you belong to Christ? O therefore, ano ka? Complete. Sabihin mo natin, I am complete. Ano ibig sabihin ng complete? Having everything you need. What do you need? You have it. Ano man ang pangangailangan mo kapatid, you already have it. Ang diferensya na lang is sometimes we do not know that we already have it. Para pag yung naghahanap ng salamin niya, nasaan yung salamin ko? Yan, para mga 50 anyos yan, para sa mga 50, nasaan nga yung salamin ko? No, hinanap niya na nang hinanap, kakailang minuto na siyang ikot ng ikot sa bahay, tapos biglang nagtatawanan na yung mga kasambahay niya dahil, nasaan yung salamin niya? Nasa ulo. Nakasabit pala sa ulo. Nasa kanya ang kanyang hinahanap. You see, that is the problem mga kapatid kapag hindi mo alam na nasa iyo na pala ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos, hahanapin mo patuloy. Pero salamat sa Diyos mga kapatid, wala nang pressure. Bakit? Binigay na po niya sa atin, kumpleto na po tayo. Totoo na kasi ang mga biyaya ng pag-ibig niya. Totoo kasi yung biyaya ng kanyang pagtanggap. Totoo na kasi yung biyaya ng kanyang pagliligtas. Magpabago-bago ba tayo ng isip? Hindi nga lang natin mai-enjoy, mga kapatid, kapag tamad po tayo na mag-renew ng isip tungkol sa mga katotohanan ito na pinag-uusapan natin, hindi mo mai-enjoy. Pagpabago-bago ka ng isip. Pero kahit na pabago-bago ka pa ng isip, no? Minamahal ka pa rin ni Lord sa kabila ng iyong asal, gawa, kilos, at ugali. Kaya wala nang pressure. Ano po? At dahil wala na pong pressure, mga kapatid, mas nakakapag-concentrate po tayo na sumunod sa Kanya. Hindi po tayo nagko-concentrate sa performance natin. Doon sa gagawin natin para malugod sa akin ng Diyos. Dahil alam ko kahit na ano ang performance ko, mahal at tinatanggap ako ng Diyos, therefore I can now concentrate on following Him. Amen mga kapatid, yan po ang una nating natutunan. Wala nang pressure. Number 2, asahan natin na may opposition. Alam niyo po ito mga kapatid? Nararamdaman po ba natin ito?
mayroon pong oposisyon. Hindi kasi lahat naniniwala sa mensaheng ito. Hindi lahat natutuwa sa mensaheng ito. Sabi ng Philippians 3:18, "For there are many of whom I have often told you and now tell you even with tears, who live as enemies of the cross of Christ." Basahin nga po natin yung naka-bold lang. There are many who live as enemies of the cross of Christ. Question, are you an enemy of the cross of Christ? Are you a friend of the cross of Christ? Are you a believer of the cross of Christ? But sadly, sabi ng talata, there are many who live as enemies of the cross of Christ. Paano nila yung pinatutunayan? Rejecting and opposing His way of salvation. Sinabi na nga ng Biblia na ang daan ng kaligtasan ay biyaya. Dinadagdagan ng gawa. Gagawing biyaya plus gawa. O sige, may contribution si God, may contribution din dapat ako. Kaya nga ako lakad ng paluhod hanggang doon sa harap ng altar. Kasi may contribution ako, dinadagdagan. O kaya yung sabihin, biyaya, pero para sa lahat na yan, kahit hindi ka naman ng palataya. Yan naman yung universalism. Ligtas daw po ang lahat dahil sa biyaya ng Diyos, kahit na hindi sila mag-believe. Pero malinaw po in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever what? Believe." Sabi mo sa katabi mo, you need to believe. Nandiyan ang biyaya ng Diyos. Paano mo yun mararanasan? You need to believe. Kaya dami pong kaaway ng krus ni Kristo. Maraming umaatake sa mensahe ng biyaya dahil hindi po nila nauunawaan. Bakit po nila hindi nauunawaan? Dahil gawa ng tamad naman silang mag-aral. Tamad silang mag-aral. Ayaw nilang umupo. No? Ayaw nilang upuan at pag-aralan yung mga talata. Ang daming talata. Lahat ay tumuturo kay Jesus at sa kanyang biyaya. Bigo silang makita ang tunay na puso ng mensahe. Ang mabuting balita ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay ay hindi lamang po tungkol sa pagpapatawad ng Diyos at pag-akay sa iyo papuntang langit. Akala ho kasi ng iba, pag nakinig ka ng message of grace, ikaw ay ililigtas ni God, dadaling ka na niya sa langit. Kaya pagkatapos, habang nandito ka sa mundong ito, hindi bahala ka na sa buhay mo. Basta't ikaw, ligtas na, tas dadaling ka niya sa langit. Hindi po ganun, mga kapatid. Habang narito po tayo, mga kapatid, may ginawa po si God sa atin. Nilagyan niya po tayo ng bagong puso. Nilagyan niya po tayo ng katwiran, Ephesians 4:24. Ginawa niya po tayong alipin ng mga katwiran, Romans chapter 6, verse 18. Adik na po tayo sa kabutihan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, adik ka sa kabutihan ng Diyos. Kung paanong tayo po ay makasalanan, adik tayo sa paggawa ng masama. Tama, mga kapatid? Adik ka sa paggawa ng masama. Ngayon naman na ikaw ay ligtas na, matuwid ka na, adik ka na sa kabutihan. At kapag isinama pa po natin yung minsanang pagpapatawad sa atin ng Diyos, sa pagbabago niya sa atin, mapapabulalas ka na lang, ang galing talaga ni God. Biruin mong iniligtas niya ako, pinatawad niya ako sa lahat ng kasalanan, pero hindi siya natapos doon. Kasi kung hindi niya babaguhin ang puso ko, magpapatuloy lang ako sa pagkakasala. Pinatawad niya lang ako at hindi niya man binago yung puso ko, di itong puso ito yung makasalanan pa rin. Ang ginawa ni God dahil magaling siya, niligtas niya ako, pinatawad niya yung lahat kong kasalanan, tapos binigyan ako ng bagong puso. Para sukang-suka na ako sa kasalanan. Amen, mga kapatid? Sino po rito naririmarim na sa kasalanan? Ayaw mo sa kasalanan. Tama, mga kapatid. Bakit? Bago kasi yung puso mo. Ang isang taong nag-e-enjoy pa sa kasalanan, mga kapatid, questionin mo yung kaligtasan mo. Baka hindi ka paligtas. Kung enjoy ka sa kasalanan, pero kung umiiyak ka sa tuwing makakagawa ka ng kasalanan, at sinasabi mo, Lord, hindi po ako yun, Panginoon, hindi po yung reflection ng bagong pusong ginawa mo. Salamat po, Panginoon, pinatawad mo na ang lahat kong kasalanan. Pag ikinalulungkot mo ang iyong mga pagkadapa, yan, pruweba yan, na anak ka nga ng Diyos. Amen, mga kapatid? Nalulungkot ka ba pagka nadadapa ka? Yes. Nalulungkot ka ba kapag ka ikaw ay nakakagawa ng hindi ka lugod-lugod sa harap ng Diyos? Pruweba yan, kapatid, na anak ka na ng Diyos. Ang galing ni God, pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan, tapos binigyan niya tayo ng bagong puso para ayawan na natin ang kasalanan. Kaya si God po, hindi po walang muang. Kapag naunawaan po natin ng tama ang gospel of the grace of God, sabi po ni Paul sa Acts chapter 20, verse 24,
na nagtatanghal at nagpapakita at nagbabandera ng karunungan ng Diyos, no? Hahangat tayo talaga sa Kanya. Dahil kay Jesus, tama na po yung puso natin. Si God po ang promotor ng pagbabagong ito sa loob natin. Inalis na po niya yung puso nating bato, pinalitan niya na po ng bagong puso, Ezekiel 36:26. Ito ay para maging kumpleto na po niya tayong mapatawad, Colossians 2:13. At ganap na maging katanggap-tanggap sa Kanya ng walang kondisyon, Ephesians 1:6. Hindi po takot ang Diyos na pwede po nating magawa. Ulitin ko po. Hindi takot si God sa pwede mong magawa. Tayo ba mga magulang, masabi na natin, naku, sino kasama ni anak? Tinutukoy mo yung anak mo. Ay, naku, ito mo kung ano-anong gawin noon. There was one time, bata pa po si Ephraim. No, nagtuturo po ako. Tapos biglang may kumalembang doon sa likod. Alam mo, sigawan yung mga kapatiro, sabi ng mga kapatiro, si Ephraim po yun. Ephraim. Hindi man lang napagbinta ka si Payos eh. Si Ephraim po yun. No po? Bakit? Kasi nga, takot po tayo na baka mamaya may magawa yung anak natin. Pero si God, prenteng-prente si God sa'yo. Binigyan kanya na kasi ng bagong puso eh. Kaya hindi natatakot si God sa pwede mong gawin. Hindi siya takot. Alam na alam niya kung ano ang sinimulan niya para ipanganak kang muli, para ma-born again ka. At tatapusin niya kasi ito, sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, pamagitan ng pagbabago ng ating isip. Sabi sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. Ang daming talata mga kapatid. Hindi na lang natin pinupuntahan dahil sinasummarize na lamang po natin. Pag pinagtitiwalaan po tayo ng Diyos, nagagawa tayo ng mabuti. You see, sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 7, God is love. And one of the characteristics of love is love always trusts. So, pwede ba natin sabihin, God trusts me? Pinagtitiwalaan ako ng Diyos. Amen mga kapatid? Pinagtitiwalaan ka ni God. Kahit saan ka man mapunta, kahit sino man ang kasama mo, God trusts you. Kaya sige po mga kapatid, patuloy po natin kilalanin ang bago nating puso kung saan nakatira na ngayon si Kristo. Sige po mga kapatid, mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos na binabasa po natin gamit ang lente ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay. Tandaan natin, hindi uutusan ng Diyos ang isang makasalanan na gumawa ng mabuti. Dahil mabibigo lang siya. Amen mga kapatid? Kaya nung ginawa niya sa atin nung tayo po yung mga makasalanan, nung binago niya tayo, binigyan niya tayo ng bagong puso. At dahil may bago ka ng puso, pwede ka na ba niyang asahan na gagawa ka ng mabuti? Yes. Ang inaasahan ni God na gagawa ng mabuti, hindi po yung makasalanan. Dahil yung makasalanan, talagang gagawa yan ng kasalanan. Pero yung binago na niya, ini-expect niya, excited siya. He's rolling his hands. Wow! Sunday na naman, may gagawin na namang mabuti ang anak kong ito. Wow! Lunes na naman, papasok na naman sa eskwela to, may gagawin na namang mabuti ito sa eskwelahan. Amen mga kapatid? Wow! Itong negosyante kong anak na ito, may gagawin na naman itong matuwid sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Amen mga kapatid? Parang umihina yata. Amen mga kapatid? Amen. Ba't pinagtitiwalaan ka kasi ni God? Hallelujah. God trusts you. Amen? Number 3. 100% natapos na talaga. 100% natapos na talaga. Ilang porsyento mga kapatid? Nang sumigaw po si Jesus doon sa krus, ilang porsyento yung tinapos niya? 100%. Hindi sinabi ni Jesus Christ, it is 36% finished. Hindi sinabi ni Jesus Christ, it is 58% finished. Hindi mga kapatid. At hindi siya nagbuong pagmamayabang na sinabing, it is 99.99% finished. Kasi kung 99.99% finished, edi may 0.01 pa. Parang germs na hindi mapatay-patay ng safeguard kayo. Safeguard, tagal-tagal na safeguard, hindi pa napatay ang 0.1% ng germs. When Jesus Christ shouted, it is finished, doon sa krus, it is 100%. Tapos na talaga. Lahat provided na para sa iyong kaligtasan at para sa iyong buhay kabanalan. Hallelujah! So, nasa atin na po ngayon yung pagdidesisyon kung gaano natin itong paniniwala ang tapos na talaga.
Meron po ako rito mga kapatid, 3 areas kung saan pwede tayong magtanong kung tapos na nga ba talaga. Number 1, tungkol sa kapatawaran. Tanungin natin to, ano ang pinaniniwalaan ko tungkol sa kung gaano talaga ako pinatawad? Ano paniniwala mo kapatid? Gaano ka talaga pinatawad? Pati yung magagawa mo pa, posible pong mong magawa sa hinaharap. Gaano ka talaga pinatawad? 36%? What do you believe? 46%? 78%? 99.99% o 100%? Mag-decide po tayo ngayon mga kapatid, wag po tayong lumabas sa silid na to na ikaw ay may duda pa. Gaano ka talaga pinatawad? Kahit maging sa mga kasalanang posible ko pang magawa sa hinaharap. Hindi ba sinabi ni Jesus na natapos na? Sinabi po ba niya mga kapatid? Sinabi niya. Hindi ba sinasabi sa aklat ng Hebrews na ang kapatawaran ko ay once for all? Anong mga desisyon ang pwede kong gawin sa buhay ko upang ipagdiwang ang aking once for all and total forgiveness? Ano ang pwede kong gawin para ipagdiwang that I have been forgiven from my past sins, present sins, and future sins para hindi ako maniwala sa mga paratang ni Satanas sa akin? Para kung sakaling bumagsak man ako at magkasala, lalapit sa akin si Satanas, iaakusa ako because he is the accuser of the brethren. Sabi na aklat ng Revelation, ano sasabihin ko sa kanya? Satan, I am 100% forgiven. Kahit na bumagsak ako, kahit na nagkasala ako, I am still the righteousness of God in Christ Jesus. Amen mga kapatid? Yung kwento po ni Joseph Prince, no, na isang miyembro po nila na hindi makaalis-alis sa paninigarilyo. Nauubos yung pera niya sa paninigarilyo. Pero nung matutunan po niya na pinatawad na siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan, sa ting matutokso po siyang manigarilyo, pagkatapos po niyang manigarilyo, sabihin niya, Lord, thank you na pinatawad mo ang aking kasalanan. Kasalanan ng pagdudumi ng aking katawan. Kasalanan ng pagbibigay ng sakit sa aking katawan. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sabi kagad ni Satan, ang kapal na mukha mo. Katatapos mo, ubusin yung sigarilyo mo, tapos sabihin mo ngayon, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Pero sino ba nagsasabi ng totoo? Si Satanas o ang Diyos? Ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, tayo po ay ginawa na niyang matuwid. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Amen mga kapatid? Therefore, pwede ko bang sabihin, halimbawa, nagkasala ako, tapos ako ay nag-acknowledge kay God, sinabi ko kay God, Lord, mali po yung ginawa ko, Panginoon. Ito po ay laban sa kalooban mo sa akin. Salamat po, Panginoon. Pinatawad mo na ang aking kasalanan. Pati yung nagawa ko ngayon, Panginoon. Pati itong kagagawa ko lang ngayon. And I declare, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Pwede ko bang sabihin yan, mga kapatid? Yes, sabihin mo sa katabi mo. Dapat mo ngang sabihin. Kasi kung hindi mo sasabihin, kapatid, iaakusa ka ng kaaway. Maririnig mo lagi sa utak mo, maririnig mo lagi sa tainga mo, uukil-kilin ang puso mo, sabihin na, hindi ka pa righteous, kaya kita mo, yan o. Nagmura ka na naman. Ay ano, hindi ka pa righteous, yan o, kita mo. Tingnan mo nga yan, dala mong ticket, 3 pa yung tinayaan mo. No? Arat na. Arat na raw, doon sa may sabong. No? O yan o, pinatumba mo na naman yung 2 gin. O yan, uminit na naman yung ulo mo, umu-overtake ka na naman ng nakaparadang sasakyan. Hala. Hinabol mo pa, nakaparada naman. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Ano man yung pinagdadaanan natin. Amen mga kapatid? So, tungkol sa kapatawaran ni God, gaano ka pinatawad? 100%. Tungkol sa kalayaan, gaano ako kalaya mula sa kautusan? Pinalaya na rin ba ako ni Jesus mula sa 10 utos? Malaya ka na ba sa 10 utos, kapatid? Yes, kapatid. Ano mas makapangyarihan, yung utos na nakaukit sa bato o si Jesus na nakaukit sa puso mo? Si Jesus na nasa puso mo. Amen, mga kapatid? Sapagkat yung utos na nakaukit sa bato, ang sasabihin lang sa'yo, huwag kang magnakaw. Pero si Jesus na nakatira sa'yo, sasabihin, maging mapagkaloob ka. Amen? Bakit? Kasi si Jesus Christ ang nagpapatakbo ng buhay natin. Colossians chapter 3 verse 4. He is our life. Kaya, gaano ko kalaya? Pinalaya na rin ba ako mula sa 10 utos? Naniniwala ba ako si Jesus na siyang nakatira sa bago kong puso ang nagpapatakbo ng buhay ko? At siya ay sapat na para hindi ako magsinungaling. Sapat si Jesus para hindi ako magnakaw. Sapat si Jesus para hindi ako mangalunya. Amen mga kapatid?
Ililid ka ba ni Lord para magnakaw? Hindi. Maririnig mo ba sa utak mo na sabihin sa'yo ni Lord, sige, ikaw ay magnakaw. Hindi, mga kapatid. Hindi sasabihin sa'yo ni Lord yun. Ang sasabihin sa'yo ni God, yung mga mabubuti. Amen, mga kapatid? So, tungkol sa kalayaan, paano ko mas maipagdidiwang kasapatan ng aking pakikipag-isa kay Kristo? Sa halip na umasa sa mga panlabas na tuntunin at pagbabawal. Ano pang area tungkol sa pagkatao? Gaano talaga ako ginawang bago ng Diyos? Kung ipinanganak pala ako ng Diyos, anong uri ng tao talaga ako? Tanungin ko sa kayo mga kapatid, ang Diyos po ba ay mabuti, masama? Mabuti. Kung nanganak ang Diyos, ano pinanganak niya? Mabuti, masama? Mabuti. Ipinanganak ka ba ng Diyos? Therefore, ano ka? Mabuti, masama? Sabi mo sa katabi mo, mabuti ako. Kaya nga, gustong-gusto ko sumasagot pag kinukumusta ako, Pastor, kumusta ka naman? Ang sagot ko lagi, pabuti ng pabuti. Amen? Pabuti ako ng pabuti. Ibig sabihin, hindi ako nanatili lang sa isang level ng pagiging mabuti. Pabuti tayo ng pabuti. Pagaling tayo ng pagaling. Pahusay tayo ng pahusay. Amen, mga kapatid. Palapakan nga po natin si Lord. Ano pa yung mga tanong? Ano ang mga ninanasa ko sa kaibuturan ng bago kong pagkatao? Kung sisiyasatin talaga ang aking puso, ano ang laman ng aking puso ngayon? Mabuti o masama? Mabuti. No? Gaano ako kakaiba sa mga di pa anak ng Diyos? Ay, nako, grabe. Ibang-iba talaga tayo bilang mga anak ng Diyos. Pinaniniwalaan ko bang ako ay faultless, ideal at triumphant? Ano mga desisyon ang pwede kong magawa para makita ng iba ang bago kong pagkatao, maging ang permanente kong pakikipag-isa kay Jesus? Amen, mga kapatid? Mahalagang maitanong natin ito sa ating mga puso. Bakit? Kasi yung mga sagot dito nakakagulat, nakakapagpalaya din. Kasi pag tinanong mo ito sa mga nag-aaral ng mixture, gaano ka talaga pinatawad? Sabihin nyo, hindi ko nga alam kung gaano talaga ako pinatawad. Pero kapag sinare mo sa kanila yung mga talata, Colossians 2:13, Colossians 3:13, Ephesians 1:7, Ephesians 4:32, 1 John 2:12, na pinatawad na talaga tayo, at marami pa mga talata, pinatawad na talaga tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, magugulat sila. At kung tatanggapin nila, lalaya sila. Di ba't yun ang ginawa niya sa atin? Nagulat muna tayo. Una, ayaw muna natin tanggapin. Kaya kayo mga ayaw magsitanggap, nagsipaglayas. No? Tapos, tayo namang nagsipagtanggap, lumago sa pag-aaral ng ebanghelyo ng biyaya. At ngayon, nag-i-enjoy. At ngayon, mas mapayapa. Ngayon, mas rested. Ngayon, mga kapatid, walang pressure. Why? Sapagkat hindi tayo nakatingin sa ating performance, nakatingin tayo sa nag-iisa, completely complete and perfectly perfect performance ni Jesus Christ on the cross. Hallelujah! Kung gano'n na pala tayo, at kung gano'n na pala si God sa atin, number 4, dinisenyo tayo para magtiwala. Isa yan sa mga napag-aralan natin, mga kapatid. Dinisenyo ka para magtiwala. Dapat nating akapin yung kagandahan ng pagkakadisenyo sa atin ng Diyos. Paano ka dinisign ni God? May bago kang puso. Paano ka dinisign ni God? Yung puso mo nagtitiwala sa Kanya. Sabi ng Ephesians 6:24, your heart loves Jesus with an undying love. Love na love mo talaga si Jesus. Kaya lang, nagkakaroon po ng batik yung mga magagandang mensahe ngayon kapag tinatambakan po tayo ng mixture messages. Of what? Doing more, being more. Na para bang may kulang pa rin sa atin. Kasi sinabi, kulang ka pa. Kulang ka pa, may dapat ka pang gawin. Hindi, mga kapatid, tingnan niyo po itong mga talatang ito. Kompleto na tayo kay Kristo. Colossians 2:10. Wala na tayong kulang. Nasa atin na ang lahat ng kailangan natin para sa buhay na ito at para makapamuhay po tayo ng may kabanalan. 2 Peter 1:3. Pinagpala na po tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Desisyonan na lang po natin na lakaran ang pagiging kompleto natin at pinagpala, gaya nga ng sinabi ni Jesus Christ, let your light so shine before men. O sinasabi sa atin ni Jesus ngayon, now dahil ikaw ay binago na niya, binago ka na ng Diyos, let your light shine before men. Amen, mga kapatid? Hindi tayo nagmamapuri, ang ipinagahambog po natin at pinagmamataas ay si Kristo. Tagatanggap po tayo at hindi po tayo tagalikha.
We are recipients, we are receivers, at hindi po tayo producers. Pangunahin tayong dinisenyo para tanggapin ang pag-ibig ng Diyos at ipahayag ito sa iba. Ang identity po natin na hindi nakabatay sa kung gaano karami ang ating alam, kundi nakabatay sa Diyos. Ano ka, kapatid? Anak ka ng Diyos. Amen? Ang isang kapapanganak pa lang kanina na baby, at ang isang 90, ilang taon na si Pastor? 93, nag-birthday sila. 93 si Pastor pagkaliwagan noong November 22. Si Papa naman ay 87. Si Pastor James naman ay isang taon na lang, magsi-senior na. Sabay-sabay po sila nag-birthday. Pare-pareho po ba silang tao? Iba-ibang edad. Amen, mga kapatid? Kapareho ba nilang tao yung kapapanganak lang kahapon sa Batangas hospital? Yes. Kahit na ano man ang edad niyan, pare-pareho po silang identity. Pare-pareho po silang tao. Ganon din naman, mga kapatid, yung kabo-born again lang kahapon, tsaka yung pinakamatanda ng Kristiyano, alam niyo po, namatay na po si Pastor June Castro. Ay kidalamhati po kami sa pamilya ni Pastor June Castro, yung dating pastor po ng BCBC. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos na nagko-comfort sa bawat isa po sa atin. Pastor June Castro po ay mabuting pastor. At siya po ay hindi na matagal na pastor, matagal na po siyang Kristiyano. Pareho po ba sila na matuwid sa harap ni Kristo? Si Pastor June Castro na namatay na matagal ng Kristiyano, tsaka yung kaboborn na lang kahapon. Yes. Mas banal kaya si Pastor June Castro kaysa doon sa kaboborn na lang kahapon? Hindi, mga kapatid. Sino po rito, mga kapatid, ang kasing katuwiran ni Kristo? Amen. Sino po rito naniniwala mas holy sa'yo si Kristo? Litin ko, ha? Sino naniniwala mas holy sa'yo si Kristo? Sino naniniwala pareho kayo ng holiness ni Kristo? Amen. Nakukuha na po natin yung mensahe ng biyaya. Why? Sapagkat ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 24, ginawa niya na po tayong holy and righteous. As holy as He is. In fact, tayo po ay righteousness ng Diyos. Tayo ay ginawang katwiran ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya po yung identity natin, hindi nakabatay sa kung gaano karami yung alam natin sa Biblia. Kasi pag doon po nakabatay, mga kapatid, magiging know-it-all lang po yung mentality. Nakasentro lang po tayo sa know-it-all. Uy, alam mo kaya akong maatin dyan kasi ang galing-galing yan. Ang daming alam yan. Paano pagka dumating yung time, mas marami ka ng alam sa Kanya? Tama, mga kapatid? Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na minsan mas marami ng alam yung mga anak natin sa atin? Phoebe! Si Phoebe. Malis na pala si Phoebe. Papunta na silang Nasugbo. Phoebe, paki-assist nga ako dito sa BPI. Hindi ko alam anong gagawin dito. Di sa online na ito, etc. Mas magaling na po sila sa atin. Tama? Kaya nga minsan may karapatan na silang pagalitan tayo eh. Pagka medyo, nung sila po ay tayo pa bumibili ng short nila, patay sila sa atin. No? Tayo nagagalit sa kanila. Tapos yung mga medyo pumapantay-pantay, nag-high school na, no? Tapos nag-college na, tapos medyo mas marami na silang alam sa atin. Tapos tayo naman medyo tinatamad-tamad ng gumawa, no? Tinatamad na, anong ulam po natin? Dati yung ulam na, nagtatanong yung mga bata, Nay, ano po ulam natin? Sabi na, ito ulam, ito niluto natin. Ngayon, hindi na. Pag tinanong tayo, Tay, ano po ulam? Bahala na kayo. Bahala na kayo kung anong gusto ninyo. Oh. Tapos, ano mangyayari? Habang mas tumatalino na sila, mas napapagalitan na tayo. Bakit? Kasi nga, no, knowledge. Ayaw ni God ng ganun. Hindi po know-it-all mentality ang sentro ng biyaya ng Diyos. Ng ating identity. Na para bagang, mas mature yan kasi mas marami ang alam na verses. Hindi po, mga kapatid. Ang identity natin ay nakabatay sa tinapos na gawa ni Kristo. Amen, mga kapatid? Kaya kahit kaboborn again mo palang kahapon at ang tagal-tagal mo ng anak ng Diyos, ang tagal-tagal mo na naglilingkod sa Panginoon, pagdating sa langit, pareho kayong ligtas.
Pareho kayong matuwid, pareho kayong banal, pareho kayong iniibig ng Diyos, pareho kayong tinatanggap ng Diyos, inaakap ng Diyos, pareho kayong binago ng Diyos, binigyan niya ng bagong puso, iisang klase lang. Hindi po isang puso sa isang kapapanganak pa lang, kabuborn again pa lang, at isang puso naman para sa isang matagal ng born again. Hindi po mga kapatid, pare-pareho po tayo. Amen mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, pantay-pantay tayo. Nagkataon lang minsan sa church, di may pastor. Function lang po yun. Pero pagdating po sa identity, pantay-pantay po tayo. Amen? Number 5. Nire-review po natin. Lasapin natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Aba, dahil pala ginawa niya na tayong faultless, ideal, and triumphant, aba, lasapin natin yung love ni God sa atin. Tapos na po tayo mga kapatid sa mixture teachings na ang pinangangalandakan po natin ay yung love natin kay God. I love you, Lord, and I lift my voice. Tapos iiyak ka na kasi, I love you, Lord. Alam niyo mga kapatid, nung isang araw natutulog, madaling araw na napanaginipan ko po yung kantang Longer. Luma na po yung kantang yun Dan Fogelberg. Ha? Dan. Napanaginipan ko siya, nandun daw ako sa isang tapos sa isang, ewan ko kung convenience store siya. Tapos kinakanta daw yun, tapos sumabay daw ako doon sa kanta. Tapos sabi daw nung nagtitinda, buti ka pa, memorize mo yan. Tapos, basta't lumabas ako, kinausap ko si Pastora Polly, pero hindi naman si Pastora Polly, mukha ni Pastora Polly, pero ang pangalan niya, Ernie. Tapos pagbalik ko doon, yung nagtitinda sa convenience store, nakabukas na sila ng cellphone, tsaka yung isang customer, nagpapalitan na sila ng lyrics nung Longer. Kaya nung time na yun, gumising ako. Pag-gising ko, lakas ng tibok ng puso ko, sabi, Longer. Binuksan ko agad yung cellphone ko. Longer. Tapos pinatugtog ko. Longer than there have been fishes in the ocean. Higher than any bird ever flew. Longer than there have been stars up in the heavens. Sabi ni God, I've been in love with you. Galing. Pinuin mo, nananaginip ka, kinakausap ka pa rin ni God. Tapos, kinakausap ka ni God sa pamamagitan ng isang kanta na akala ng marami ay secular, yung pala si God. Kasi hindi pwedeng sabihin ng isang lalaki sa isang babae, longer than there have been fishes in the ocean, I've been in love with you. Hindi pwedeng mas mahaba na kitang mahal kaysa sa pagkakaroon at pag-iral ng mga isda sa dagat. Ano nauna? Yung isda sa dagat o yung love ko sa'yo? Yung isda sa dagat. At sino lang mga kapatid ang may kapangyarihan at may kakayanan na umibig sa atin na mas mahaba pa sa kapag-iral ng isda sa dagat? Hindi yung lalaki na nanliligaw sa babae. Hindi po yung lalaki na asawa ng babae. It is only God. Amen mga kapatid? I've been in love with you. Hallelujah! Nakasaksak ako ng Tapos umiiyak na ako, nagpupuri na ako sa Diyos. Nagpupuri ako sa Diyos na ang kinakanta ko ay, sabi ng iba, secular song. Pakinggan mo mamaya, iiyak ka din. Longer. I've been in love with you. Tapos yung huling lyrics niya, tinapos niya sa, I am in love with you. Present tense. Ganon tayo ka-love ni God. Kaya nga, lasapin po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang relationship natin kay God, mga kapatid, ay hindi nakabatay sa love natin sa Kanya. Yung po yung meron tayo dati nung mixture. Patutunayan ko sa Diyos kung gaano ko siya minamahal. Gagawin ko ito, gagawin ko ito, gagawin ko ito. Sabi ni God sa atin, sandali. Nakap tayo ni God, sandali. Tumigil ka na sa performance mo, kapos ka naman lagi, kulang ka naman lagi. Sandali. Ikukwento ko sa iyo kung anong ginawa ng aking anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Nang iunat niya ang kanyang kamay para ikaw ay ibigin at mahalin. Hubot-hubad siya doon sa krus. Wala na nga siyang itsura. Hindi na siya mukhang tao. Mukhang hayop na siya dahil sa dami ng mga hambalos at sugat at hagupit na kanyang tinanggap.
Naghalo na yung dugo at ang kanyang laman. Sapagkat sa tuwing hahampasin siya nung panghampas na may katad, 5 po yun mga kapatid. Isang hampas sa kanya may 5 sima. 39 ang parusa ng mga Hudyo, ng mga Romano. So sa kada hampas sa kanya, 39, 5 ang tumatama kay Jesus. Para kanino yun? Para sa akin. Para sa iyo. Ganun tayo kamahal ni Lord. Nang ialay niya yung ating buhay, yung kanyang buhay sa atin. Amen mga kapatid? Lasapin po natin. Kaya sabi sa Ephesians 3:18-19, may you have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. That we may be able to grasp it. Hindi lang po yun. And to know this love that surpasses knowledge. That you may be filled to the measure of all the fullness of God. Pag nalaman mo kung gaano kang iniibig ni Kristo at kung gaano inalay niya ang kanyang buhay dun sa krus para sa iyo, you will be filled with all the measure of the fullness of God. In love sa atin si Jesus. In love sa atin ang Diyos. Sana po nagigets natin. Amen mga kapatid? Alam mo bang nagre-rejoice si God sa iyo? Sabi ng Zephaniah chapter 3 verse 17, the Lord your God is with you. The mighty warrior who saves. He will take great delight in you. Ano itsura mo ng baby ka? Cute ka ba o nakakatakot? Kahit na anong uri ng baby yan, mga kapatid. Anong kulay ng baby yan? No? Pagka lumabas na po yan, at pag yan hawak-hawak na ng mga magulang, ano sabihin ng magulang? Boy, yung magulang, naiiba yung yung salita. Biglang yung magulang nagsasabi, kung ano-ano sinasabi, nawawala ng bait eh. Di po ba? Tapos pagka naghikab yung baby, yung mga baby pa naman, di ba yung mga baby tayo, ganyan lang yung kamay natin eh. Maiksi lang, hindi naman makakapa, maiksi lang. Tapos habang lumalaki ka, mahaba na yun. Pero ganyan lang. Tapos habang ikaw ay cute na cute sa'yo yung mga magulang mo, no? Tapos pag naghikab ka, anong gagawin ng magulang mo? Sisit doon sa hininga mo. Tama? Aamuyin ngayon yung hininga mo, kahit na yung hininga mo ay amoy maasim na gatas. Pero yun ang pinakamabango sa lahat. Tapos pag hindi ka pa naliligo, dahil nakataas yung kilikili mo, anong gagawin? Sisibasibin ang iyong... Para kang Nanay Norma. Sisingutin mo, bakit? Sapagkat you are taking great delight in that baby. Eh, sino nagtitake great delight sa iyo? Si God. Pag nakikita ka ni God, sasabihin sa'yo ni God, yum, 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 yum. Mahal na mahal kita. Iniibig kita, anak. Namatay ako para sa iyo. I take great delight in you. Sabi doon, in His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Can you imagine God singing? At kaya siya napapaawit sapagkat sino nag-inspire sa kanya na umawit? Ikaw. God is singing. Kaya naman pala sabi ni Jesus Christ, kapag may na-born again, nagre-rejoice yung lahat ng anghel sa langit. Bakit? Sapagkat meron na namang lumipat mula sa kaharian ng kadiliman, napunta sa kaharian ng bugtong na anak ng Diyos. Mula sa kadiliman, napunta na naman sa kaliwanagan. Nadagdagan na naman ang anak ng Diyos. Nadagdagan na naman ang kakyukyutan ng Diyos. God delights in you. He rejoices over you with singing. Hindi na di-disappoint sa atin si God.
Bakit po tayo nadidisappoint bilang mga tao? Kasi may expectation ka. Pag hindi na-meet yung expectation mo, you will be disappointed. Tama mga kapatid? Pumasok ka sa isang tindahan ng hamburger, nakita mo yung hamburger, ganda ng hamburger eh. Ganda! May katapat yun na presyo, tama mga kapatid? Bawa yung hamburger, 120 pesos. Nagbigay ka ngayon ng 120 pesos. Totoo ba yung binigay mo 120 pesos? Baka naman 105 lang. O 120 talaga? 120 talaga eh. Pero nang ilabas po yung hamburger, yung ganyang kapal, ganyan na lang kaliit. Bakit tama naman yung binigay kong presyo 120 Pero bakit hindi kaangkop ng presyo na binigay ko, yung dumating na hamburger, nakapitpit, tas nakadila lang yung cheese sa labas. Samantalang doon talaga naman yung cheese natutunaw at talaga nang rumaragasa na parang galing pa sa pinatubo yung ano. Pero yung cheese pala dito sa totoo, you get what? Disappointed. Kasi nga, nag-expect ka eh. Nag-expect ka, nung pangangampa niya, may 20 pesos daw na bigas. Dami na daya niyan. Nanalo eh. Nasaan yung 20 pesos na bigas? Wala. Eh, paano pag tumakbo uli yung ate? O pag tumakbo yung anak, boboto na naman. We get disappointed. Why? Kasi yung expectation po natin hindi naabot. Pag-isipan po natin ito mga kapatid, ang tanging paraan para ma-disappoint natin ang Diyos ay kung may expectation siya sa atin. But you see, wala pong expectation si God sa iyo. Hindi siya nag-e-expect. Bakit? Nakita na po niya kasi yung bawat kasalanang magagawa natin. Hindi na po siya magugulat. Alam na niya. Nang pumalya po sina Adan at Eva, dinamtan po kagad sila ni God sa kanilang kahihiyan. Pumatay po kagad ang Diyos ng hayop para idamit sa kanila. Picture of Jesus Christ. Nag-alay si Kristo ng kanyang buhay upang idamit sa atin ang damit ng katwiran. The robe of righteousness. Nasa puso lagi ni God na iligtas ka. Nakatira tayo kasi sa isang mundong performance-based na yung pag-ibig at pagtanggap sa atin parang transaksyon. Bakit yung likod ko? Pakikamot nga. Eh, kamuti mo rin ang likod ko. Parang transaksyon. Scratch my back. Sabi ng isang lola, kausap niya si, sino yung kausap niya? Scratch my back. Parang transaksyon. Kapag maganda yung grades natin, pwede tayong mag-enroll sa isang mas dekalidad na universidad. Kapag mahusay yung trabaho natin, mapopromote po tayo. Kapag maganda yung performance natin, may papuri tayong natatanggap. Pero kapag pumalpak po tayo, pumalya, aanihin po natin yung consequences. Makakatanggap po tayong disapproval o kaya rejection. We live in a dog-eat-dog world. Narinig niyo na po yung expression na yun, mga kapatid? Dog-eat-dog world. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ginagawa ng tao ang lahat para magtagumpay kahit na may maperhuisyo siya. Kaya nga, dog-eat-dog. In this world, there is what we call a rat race. Ano po yung rat race? Narinig na po natin yan. Sa uri ng buhay kung saan nakikipagkompetisyon ng tao para sa kayamanan at kapangyarihan. Ang mabuting balita ay inaanyayahan tayo ng Diyos na tanggapin ang hamon na magbago tayo ng isip tungkol sa mga sarili natin. Katanggap-tanggap na po tayo talaga kay God. Ang gagawin na lang natin, lalasapin na lang po natin yung love ni God. Ginawa niya na tayong mabuti, nasa panig na tayo ng tama, Romans 15:14. Sabi ko nga po kanina, binago na niya yung puso natin, Ezekiel 36:26. Kaya imagine na lamang po natin na lagi tayong akap at iniibig ng Diyos. Number 6, mga kapatid, salamin tayo ng kabutihan ng Diyos. Hindi naman pwede, mga kapatid, na binago niya na tayo, tapos natapos po sa atin yung mabuting balita. Hindi po. Tayo ngayon ay salamin na ng kabutihan ng Diyos. Sinabi ni Jesus that we would do greater things that He did.
Dati nung nasa mixture pa po ako, yung John 14 verse 12, ang iniisip ko, baka yan yung mga himala. Mas marami akong gagawing himala kay Jesus. Mas marami akong gagawing pagpapagaling kay Jesus. Mas marami akong gagawing pagpapropesiya kay Jesus. Pwede. Pero malamang ang tinutukoy po ni Jesus ay love. Mas dakila po yung mga magagawa po natin dahil nananahan na po siya sa atin. Tandaan po natin ang si Jesus Christ ay nasa katawang tao pa lamang, mag-isa lang siya. Kung nasa Nazareth siya, wala siya sa Galilee. Pero ngayon, mga kapatid, si Kristo po ay nananahan sa bawat isa sa atin. At dahil nananahan na po siya, siya nagpapatakbo ng mga buhay natin, mas maraming mabubuting gawa ang pwede nating magawa. Amen, mga kapatid? Ito ang dahilan kung bakit ibinuhos na po niya sa atin, sa bago nating puso, yung pagmamahal niya. Romans chapter 5, verse 5. Kaya makakatulong na papagkilala talaga natin yung bago nating puso. Imagine, mga kapatid, kung naniniwala ka rin na yung asawa mo may bago na rin puso. Nung nasa mixture pa po tayo, pagka nag-away yung mag-asawa, sabi niya, demonyo talaga to. Tama? Imagine ko yung tatay mo ay, dahil pinaniniwalaan mo rin, dahil born again na siya, pinaniniwalaan mo rin na may bago na siyang puso. Eh di kapag meron kang hindi nakitang maayos sa kanya, ano sabihin mo? Lord, salamat po. May bago ng puso yung tatay ko. Thank you, Lord. May bago ng puso yung asawa ko. Kinakausap mo siya ngayon. Inaayos mo siya ngayon. Pwede po ba akong magtapat sa inyo, mga kapatid? Sino pong katulad ko na tao? Pwede po akong magtapat sa inyo? Ang dami ko pong nasa plato ngayon. Ang dami ko pong pinaghahandaan ng mga gawain. Hindi lang po dito, kundi sa labas po. So, na isang araw, nung ako po'y naggagawa, nag-text po ngayon. Sister Ophel, nasa hospital daw yung kanyang kapatid. So, tara, puntahan natin. Sunday yun, puntahan natin. Pagkatapos dito, pinuntahan na po namin. Naghihingal yun na si Elmer. Tapos, pagkatapos na dumalaw, hindi mo naman ma-encourage ang in-encourage natin doon si Ophel, sa kanyang family niya. Tapos uwi na. Pag uwi, pagkatapos ko lang po magbihis, sub-sub na ulit ako, aral na ulit ako. Lumipas ang Lunes, pagdating ng Martes, patay na si Elmer. Anong gagawin mo pag may namatay ka pa din? Pupuntahan mo na naman. At para mapuntahan mo yun, maglalaan ka ng oras. Tama, mga kapatid? Yun naman po ang mahirap sa mga patay. Hindi nagpapaalam kung kailan sila mamamatay. Tama, mga kapatid? Kaya minsan may mga kamag-anak na hindi na nakakapunta. Well, nasa abroad yung anak, hindi na makakauwi yun. Kung talagang mahirap umuwi. Kasi hindi naman natin alam kung kailan mamamatay. Pagdating sa kamatayan, dalawang alam natin. Una, alam natin lahat mamamatay. Pangalawa, alam natin hindi natin alam kung kailan mamamatay. So, sa puso ko, pupunta ulit. Nag-aaral ako eh. Nakatingin na sa akin si Mahal. May hawak ng tsinelas. Nakatingin sa akin. Nabis na. Pero tinatamad ako. No, nag-aaral ako. Ayoko sana pumunta. Pero sabi ng Romans chapter 12, makigalak ka sa mga nagagalak. Makidalamhati ka sa mga nagdadalamhati. Hindi ko po alam kung ako lang po yung mga kapatid, pero siguro kayo, dumadaan din po kayo mga kapatid sa mga times na alam mo tamang gawin, pero ayaw mo. Tinatamad ka. Tama, mga kapatid? May kausap po ba ako rito? May nakaka-relate po ba, mga kapatid? Yung gano'n yung, alam mo, na dapat gawin, pero may schedule ako eh. So in short, naglalakad po kami ni Sister Ya, mula doon sa amin, hanggang doon sa kanto. Doon po kami nakatira, layo. Hanggang doon sa kanto. Lalong mas mainit. Lalong mas malayo. Lalong mas nakakapagod. Tapos pagdating ko po doon sa kanto, nag-aabang po kami ng jeep. Sabi ko, Lord, kausapin mo ako.
Kausapin mo ako, Panginoon, may bago akong puso. May bago na akong puso. May bago na akong puso. Tapos pagdating po ng jeep, pagpupupo sa jeep, sabi ni Lord, naalala mo yung anak ni Jairus na pinuntahan ni Jesus Christ. Naglalakbay na si Jesus Christ, umuo na siya kay Jairus, papunta na siya para pagalingin yung bata. Tapos, naistorbo siya. Hindi muna siya natuloy dahil may isang babae gumagapang 12 taon nang inaagasan ng dugo, nagpunta na siya sa lahat ng doktor. Pero dahil walang doktor na makapagpagaling sa kanya, nung alam niya dumadaan si Kristo, naglakas ng loob ang babaeng ito kahit sinasabi ng kautusan na ang dugo ay marumi. Na kapag dinudugo ka, marumi ka. Na parang ketong din niya, na kapag ikaw may ketong, dapat sumisigaw ka, Ketong! May ketong ako, kaya lumapit sa akin. Pero gumapang tong babae ito at humawak sa laylayan ni Kristo. In short, mga kapatid, napatigil si Kristo sa schedule niya para lamang mag-minister sa babaeng ito. Sandun ako sa loob ng jeep. Sabi ko, Lord, salamat po na kahit na yung schedule ko napatigil, na para sa'yo rin naman. Kaya lang makitid minsan yung utak ko. At alam ko naman mabuti rin yung gagawin na pagdalaw. Kahit di ko naman kilala personally si Elmer. Pero salamat po, Panginoon, na ako ay katulad mo na at sa akin ka nakatira. Ganun po si Jesus magtatakbo ng buhay. Ang maganda doon, mga kapatid, hindi siya nagsasawa. Hindi naiinis si Jesus. Tigas naman ang ulo mo. Imbes na kitang sinabihan, hindi sinasabi ni Jesus yun. Lagi na lang si Jesus magsasabi, anak, ito yung daan ko. Ito yung paraan ko. Kasi your ways are not my ways. And my thoughts are not your thoughts. Kaya patuloy kitang tinuturuan bilang anak para lumakad ka na gaya ko. Bago kami bumaba sa Jollibee, kumakanta na ako. Umaawit na ako. Narinig na ni Mahal yung kumakanta na. Tapos all of a sudden, pagbaba namin sa Jollibee, hindi na mainit. Kasi maglalakad kami hanggang doon sa Don Ramos para sumakay ng papunta sa Trinity Church. Hindi na mainit. Hindi na malayo. Hindi na nakakapagod. What made the difference? Jesus. Ganun po tayo binabago ni Lord. Kung magiging open lang po tayo at magsasabi sa Kanya, Lord, salamin ako ng kabutihan mo. Yes, there are times malabo yung salamin. There are times, Lord, dahil sa ugaling binabago mo pa ako, hindi kita masyadong ma-reflect. Pero salamat po, Panginoon, na ikaw ang nagpapahid at nagpapalinaw ng salamin. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 7, the blood of Jesus cleanses us from all sin. Yung mga kakulangan natin at kakapusan natin, si Kristo ang naglilinis. Para makalakad tayong kagaya niya. Tandaan po natin, mga kapatid, pagtiwalaan po natin yung proseso ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, nagtitiwala ko sa proseso ng Diyos. Babaguhin po tayo ng Diyos. Mahalaga, nagtitiwala lang tayo sa Kanya. Sabi ng Colossians 2:19, they have lost connection with the head, from whom the whole body, supported and held together by its ligaments and sinews, grows as God causes it to grow. Pakibasa nga po natin yung naka-bold lang. The whole body. Taas po kamay na whole body. Tayo yon. Tayo as a whole. The whole body grows as God causes it to grow. Sarap, no? Sino nagpapalago sa'yo, kapatid? Hindi ako. Hindi itong church na to. Naging malinaw po sa atin, mga kapatid, na ang paglago natin ay galing sa Diyos. God is causing His body. God is causing us to grow. Lastly, take away. May natutunan po tayo, mga kapatid. Because of Christ in His finished work at the cross and resurrection,
I am fit. I am faultless, ideal, and triumphant. Kailan? Always and forever, no matter what. Mahalaga po yan. No matter what. Praise God. Kung may napulot po tayo, palapakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po. Buhay ang iyong salita. Ang salita mo, Panginoon, ay nagbabago sa bawat isa po sa amin. Banal na Espiritu, ikaw ang aming guro. Thank you, Lord, sa paghipo mo sa amin sa magitan po ng katatapos na seryeng ito. 6 na buwan na kinausap po kami. And we pray na patuloy kaming mag-renew ng isip tungkol sa mga katotohanan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay. Salamat po, Panginoon, hindi ka nagsasawang kami ay isaayos. At di naman kami nagtitiwala, Panginoon, sa kakayanan naming umayos. Dahil sa totoo lang, inayos mo ng aming espiritu, inaayos mo ang aming kaluluwa, ang aming isip, emosyon, kalooban, at aayusin mo ang aming pisikal na katawan. Kapatid, kung narito ka, narinig mo mensahe, sumampalataya ka kay Kristo. Magtiwala ka sa tinapos niyang gawa sa krus at muling pagkabuhay. Kung nanonood ka sa YouTube o sa Facebook, pag na-upload na ito, kilalanin mo si Kristo. Sampalatayanan mo siya. Magtiwala ka sa Kanya sapagkat siya lang ang tagapagligtas. Hindi relihiyon, hindi samahan, si Kristo lang. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Ako po ay isang makasalanan. Salamat po. Salamat po Sa krus ng Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. pinatawad mo Pinatawad mo ang lahat kong kasalanan. ang lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo. Sumasampalataya ako sa iyo. Nagtitiwala Nagtitiwala sa tinapos mong gawa. sa tinapos mong gawa. Ako ay inililigtas mo ngayon. Ako ay iniligtas mo ngayon. Sinusulat Sinusulat ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Ako'y ligtas, Ako ay ligtas, hindi dahil sa aking kabutihan, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa iyong mayamang biyaya. kundi dahil sa iyong mayamang biyaya. Salamat po. Salamat po. Amen. Amen and amen. Praise God. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa ginawa mo, O Diyos, sa umagang ito. Gagawin pa sa mga susunod. Dalangin po namin, Panginoon, ikaw lang maitaas at maluwalhati sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ihanda po natin ating mga puso. Tayo po'y magpipira-pirasyon ng tinapay. Celebrate po natin. Finished work of Jesus.